In this video ay tuturo ko naman sa inyo kung paano nga ba magbayad ng loan natin or inutang natin sa home credit gamit yung GCash. So ang una muna natin gagawin guys ay pumunta sa Play Store at i-update muna natin yung application ni GCash para updated yung mga updated yung GCash natin sa mga bagong features na meron sila. At saka maiiwasan din natin na magkaroon ng mga glitch or mga problema sa pag-transact natin gamit itong application na to. Okay, so kung may nakikitang update, pindutin mo lang yun. So kung ganito naman yung nakikita mong open, pindutin lang natin to para mapunta tayo ngayon dito sa dashboard. So click lang natin tong bills guys. Tapos dito tayo ngayon sa loan. Pagkatapos nyan, isearch lang natin dito home credit. So pindutin lang natin yan. So dito guys, maglagay lang tayo ng amount. So take note guys na meron silang 15 pesos na service fee. So halimbawa yung bill natin is 1,500 per month. Tapos enter lang natin dito yung contract number na makikita natin doon sa bill natin or doon sa contract na in-avail natin. So halimbawa magbabayad tayo guys gamit itong contract. Tapos maglagay tayo ng mobile number natin. Okay? So itong mobile number na to, makaka-receive din siya ng notification about sa payment na ginawa mo dito sa GCash. Tapos meron ding email. Option na lang naman to guys, pero mas maganda na maglagay din tayo ng email para magkaroon din tayo ng kopya doon sa email natin para just in case na may issue na hindi nag-reflect, meron tayong proof na nagbayad tayo. Okay? Dito sa account or contract number na nilagay natin dito. So, i-uncheck mo lang to guys kasi karagdagang bills dyan or karagdagang bills to na 13.80 hindi naman natin kailangan to. Basta tama lang yung pinadala natin. Kaya make it sure na mag-double check bago tayo magpadala ng pera sa GCash. Tapos pindutin natin tong next. So ayun guys, okay. So 10 digit pala tong dito sa contract number. So okay, so proceed na tayo. Pindutin lang natin tong next. Tapos ayun guys, makikita natin dito na ang babayaran natin ay 1,515 pesos kasama na yung service charge. Tapos mamimili tayo dito kung GGives ba or GCash. So ang available ko lang naman dito ay GCash. So ito yung naka-check. So ito kasing GGives guys, parang installment kasi siya eh. Okay, so pindutin lang natin tong next. Then dito meron ng summary doon sa transaction na gagawin natin, yung total bill amount, yung service fee, yung contract number, make it sure na tama to kasi hindi na babalik yung pera natin. Tapos yung mobile number at saka email address, then pindutin mo lang yung confirm. So after ma-confirm, then mag-successful yung payment natin, maghihintay tayo ng within 24 hours bago mag-reflect yung payment natin doon sa home credit. Okay? So make it sure guys na magbayad kayo before the due date para iwas charge tayo or penalty. Okay? So I hope na nakatulong tong video na to guys. At kung may katanungan ka, please make it sure na mag-comment down below. Ayan, nabubulol na tayo.